Akala nila, pag nasunod nila yung utos, pupunta na sila sa langit. Ligtas na sila. Tanong, sa panahon natin ngayon, ano ang daan papunta sa langit? Pagsunod o pagsisisi? Pagsisisi, buti alam ng mga bata, ano? At ako nga po'y masayang-masaya nagtuturo ng Bible dahil alam ko, karamihan ng tao sa sanlibutan gustong-gusto nilang maunawaan yung Biblia. Yun nga lang, marami nagtuturo ng Biblia na para bang yung Bible, libro lang na nagtuturo kung paano maging mabait. Yung iba naman, tinuturo yung Bible na para bang listahan ng mga patunay na totoo yung relihiyon nila. Pero ako po, nagtuturo ako ng Bible, naniniwala ko isa lang message ng Bible. Ano yun? Si Jesus. Ipinapakilala ng Bible si Jesus. Kagaya ng ginawa ng mga kabataan lalaki natin, ipinakilala nila si Jesus bilang champion of love. Yung Bible, ipinapakilala din si Jesus. Yun lang ang mensahe ng Bible. At nawa po ay yun ang maintindihan ninyo sa aking message ngayon, na lalo nyong makilala si Jesus. Okay, mga bata, sino sa inyo ang may kaaway? Ba, mababait kayo, ano? Talaga, wala kayong kaaway? Alam nyo, maski mabait kayo, ay, may kaaway siya. Okay, yan. Sino sa inyo, yung pupunta kayo sa bahay ng kaaway ninyo, gagawin mo yon? Pupunta ka sa bahay ng kaaway mo? Hindi, ano. Naghahanap din ako sa internet, eh. Going to the house of the enemy. Hinanap ko kay Google yun. Kasi ngayon, si Google na ang ano natin, eh, no? Yan ang encyclopedia na, si Google. So, hinanap ko, going to the house of the enemy. Alam nyo, nakita ko? Wala. Parang ano siya, hindi siya popular topic. Ano? Pero meron akong kakilala at yun ang pag-aaralan natin ngayon. At mga bata, mabuti na dyan kayo. Meron akong 3 kwento, nangangako ako, meron akong 3 kwento para sa inyo. Gusto niyo ba yun? Hilig kayo sa kwento, no? 3 ha? Pangako ni Brother Joel. Okay. Siya nga pala, bago tayo patuloy, balik ko lang. Ayan, disclaimer po muna. Marami kasi nakikinig sa akin, nagkakamali sila ng pakikinig sa pagsasalita ko eh. Akala nila tinuturo ko na wala na yung kautusan. Hindi po. Disclaimer ha, hindi ko po itinuturo na wala na yung kautusan na hindi na siya kinakailangan sundin. Tinuturo ko po na yung kautusan, kinakailangan sundin ng lahat ng tao hanggang ngayon. Okay? Huwag kayo magkakamali dun ha. Tinuturo ko po na ang kautusan kinakailangan pa rin sundin ng lahat ng tao hanggang ngayon. Kaya sa pakikinig nyo sa akin, huwag nyo awalisin sa isip nyo yun. Okay. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Salvation for Hypocrites. Sino yung hypocrites? Well, nung panahon ni Jesus, ito po yung mga Pariseo at yung mga pare sa Jerusalem. At yun yung sinasabi kong kaaway. Si Jesus, may kaaway siya. Kagaya ni, anong pangalan mo ni? Yan siya. Pero si Jesus, pumunta siya sa bahay ng kaaway niya. Pumunta siya sa Jerusalem. Hindi siya natakot sa kanyang kaaway. At bakit niya gagawin yon? Alam niyo, ngayon, sa panahon ngayon, kung pupunta ka sa bahay ng kaaway mo, siguraduhin mong marami kang kasamang backup. Na hindi ka, para ikaw ang bubugbog sa kanya at hindi ikaw ang mabubugbog. Pero si Jesus, sinong kasama niya nagpunta siya ng Jerusalem? Ito yung kwento dun eh. Okay, nakikita niyo po ba? O medyo malabo? Okay, kwento ko na lang ha. Now, Jesus was going to Jerusalem. On the way, He took the 12 aside and said to them, "We are going up to Jerusalem." Pupunta tayo ng Jerusalem. Sabi ng mga alagad, bakit pupunta tayo ng Jerusalem? Hinahunting na nga nila tayo eh. Sabi pa nung isa, sige na nga, pumunta na tayo ng Jerusalem, magpakamatay na tayo doon. Sabi ng isang alagad, sabi ni Jesus, the Son of Man will be delivered to the chief priest. Ibig sabihin, ihuhulihin siya ng mga pare at mga Pariseo and the teachers of the law. Yung teachers of the law, sila yung mga Pariseo. Sila yung mga hypocrites. Dito, Pero dapat ang tanong natin, may hypocrites ba sa panahon natin ngayon? Mamaya, sa bandang dulo ng sermon, sagutin po natin yon. They will condemn him to death. Ipapapatay nila ako, sabi niya. And will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged at paparusahan ako and crucified. Sabi ni Jesus, pagpunta niya sa Jerusalem. On the 3rd day, he will be raised
to life. Pero sa ikatlong araw, sabi niya, mabubuhay siyang maguli. Sa tingin ninyo, naintindihan ng mga alagad yun? Yung mabubuhay siya maguli? Hindi nila naintindihan yun. Anyway, so yun po yung bakit nagpunta si Jesus? Nandiyan sa title. Anong title? It was Jesus' last missionary journey. Nagpunta si Jesus sa bahay ng kaaway niya para magbigay sa kanila ng mensahe ng kaligtasan. At yun ang pag-aaralan natin ngayon po. Ano yung mensahe ng kaligtasan na ibinigay ni Jesus sa mga kaaway niya, sa mga Pariseo, sa mga pare? 3 kwento yon, 3 parable. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Ano? Okay. Yung unang kwento, mga bata, tingin kayo sa akin dito. Kwento ng 2 anak. Sino nakakaalam ng kwento ng 2 anak? Wala, hindi ninyo alam. O, sige, ganito ha. Si tatay, meron siyang ubasan. May taniman siya. Sino sa inyo nakatikim na ng ubas? Ayan, yan. Maganda. Yeah. So, sabi ni tatay, oh, may mga tanim akong ubas. Sabi niya kay kuya, kuya, pumunta ka sa ubasan. Magtrabaho ka. Ano sabi ni kuya? Ayaw niya. Sabi niya, ayoko. Pero maya-maya, mali yata yung sagot ko kay tatay. Sabi ni kuya, pumunta siya. Maski sinabi niya, ayoko, pumunta siya. Tapos si tatay, nagpunta naman doon sa pangalawang anak, kay Bunso. Sabi niya kay Bunso, Bunso, punta ka sa ubasan. Ano sabi ni Bunso? Ano sabi ni Bunso? Sabi mo? Sabi niya, pupunta ako, tatay, sige. Pero ano ginawa ni Bunso? Hindi pumunta. Sino yung sumunod kay tatay? Si kuya o si Bunso? Si kuya. Sabi niya, hindi ako pupunta, pero nagsisi siya. Okay. Ngayon, tungkol saan yung kwento na yun ni Jesus? Tungkol yun sa mga Pariseo. Yung mga Pariseo kasi, hindi sila nagsisisi. Sabi ni Jesus, I tell you, the tax collectors and the prostitutes, yung tax collector po, yung mga BIR ngayon, noon mga tax collector, mga makapili iyon. Hindi nyo na siguro alam makapili ano. Si tatay na siguro nakakaalam na makapili. Yung makapili po, nung panahon ng Hapon, na hindi pa ako buhay, sila yung mga Pilipino na nagsusuot ng bayong. Tapos tinuturo nila, eto, guerrilla, guerrilla, guerrilla. Yun yung makapili. Nung panahon ni Jesus, yung mga tax collector, sila yung mga traidor sa bansa nila. Kasi nangungulit sila ng buwis, kinukuha na nila ng buwis yung mga Israelita, tapos ibinibigay nila sa mga Romano. Yung Israel kasi noon, sakop ng Roma. Kagaya ng panahon ng Hapon sa atin, sakop tayo ng mga Hapon. So ngayon, ang tingin ng mga tao sa mga Pariseo ay sa mga tax collector, masasamang tao. Pero sabi ni Jesus, yung mga tax collector at yung mga prostitute, nung nangaral si Juan, naniwala sila. Pero kayo, mga hypocrite, mga pare, mga Pariseo, nagtuturo ng Bible, hindi kayo naniwala. Tapos, nung naniwala, nung sumunod na kay Juan, yung mga prostitute at yung mga tax collector, hindi pa rin kayo nagsisi, hindi pa rin kayo nainganyo sumunod sa kanya, nakikita niyo na sumusunod. Kaya, anong lesson po dito? Tungkol saan ang buhay Kristiyano? Truth number 1. Ang kaligtasan po is about repentance. Yun ang sinasabi ni Jesus sa mga Pharisee at saka sa mga pare. Hindi kayo nagsisi. Nung nangangaral si Juan ng pagsisisi, tandaan po natin mga kapatid, ang buhay Kristiyano natin ngayon ay tungkol saan? Sa pagsisisi. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Ang buhay Kristiyano po natin ngayon ay tungkol saan? Pagsisisi. Yes, merong obedience. Merong obedience, pero nauuna po palagi ang pagsisisi. Dapat kinikilala natin na tayo yung mga makasalanan. Yun ang hindi nangyari sa mga hypocrite ng panahon ni Jesus, yung mga Pariseo. Akala nila, yung daan papunta sa langit pagsunod sa utos. Kaya wala silang ginawa, kundi buksan yung Bible. Anong utos ba pinapagawa sa atin? Lahat ng utos na nakikita nila, sinusunod nila. Kaya sabi ng rich young ruler, lahat ng utos na yan nasa Bible, nasunod ko na yan. At sa akala nila, pag nasunod nila yung utos, pupunta na sila sa langit. Ligtas na sila.
Tanong sa panahon natin ngayon, ano ang daan papunta sa langit? Pagsunod o pagsisisi? Pagsisisi. Buti alam ng mga bata. Ano? Kagaya ni Kuya. Si Kuya, nagsisi siya. Kaya pupunta siya sa langit. Si Bunso, sabi niya pupunta siya, pero hindi siya pumunta. Hindi siya pupunta sa langit. Diba? Okay? Okay po yun? Again, truth number 1, salvation is about repentance, not about obedience. Kaya yung mga bata po, dapat tinuturuan natin yan na magsisi. Yes, pinapasunod natin sa utos, pero wag nating ipapalimot sa kanila na kinakailangan nilang magsisi dahil sila ay makasalanan. At kayo pong matatanda, maski matagal na kayong nagsisimba, maski Biyernes, Miyerkules, Sabado, buong araw, nandito kayo sa church, huwag niyong kakalimutan, makasalanan kayo. Hindi nawawala yung pagiging makasalanan natin sa pagsisimba natin. And kinakailangan nating magsisi. Salvation is about repentance. Okay? Ito pong talata na ito, Apokalipsis 14:12. Nakikita niyo ba talaga o hindi? Nakikita niyo? Okay, sige ha. Dapat siguro ginawa ko itim, ano? Sabi po sa Apokalipsis 14:12, ano? Alam ko, kabisado niyo yan. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, silang nagsisitupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Okay? Ngayon, akala ng maraming SDA na sinasabi po ng talata na iyan na nasusunod natin yung kautusan. Okay? Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, yung salita po dyan na keep His commandments, hindi po yan obey. Sa Greek, ang ibig po sabihin dyan ay guard. Kasi sa Greek po, pasensya na kayo ha, kasi yung original po nating Bible, hindi Tagalog, hindi English, kundi Greek sa New Testament. So ang ibig sabihin po dyan ng keep, guard, nagbabantay sa kautusan. Yun ang ating ginagawa. Hindi po natin ipinapangaral sa buong sanlibutan. Kaming mga SDA, nasusunod namin ang kautusan. Yan ang patunay, Apokalipsis 14:12. Hindi po. Ang sinasabi po ng Apokalipsis 14:12, tayo ang tagabantay ng utos. Yung sanlibutan, binabaliwala isang pong utos, pero tayong SDA, tayo ang tagabantay. Sinasabi natin, mahalaga ito, kinakailangan itong sundin. Hindi ko siya nasusunod perfectly, pero naniniwala ako kinakailangan sundin. Okay po? Actually po, yung keep His commandments and have faith of Jesus, yan po yung title natin. Kumbaga, pamagat o tawag. Parang ano, attorney. O, general, title natin yan, titulo. Anong patunay? Dito po, sa Daniel 9, 4 at 5, sabi po doon, ni Daniel, nanalangin si Daniel, sabi niya, Lord, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Sino yun? Sino yung nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa utos niya? Yung Israel, na ipinapanalangin ni Daniel. Kasi lalabas na sila sa pagkaalipin sa Babylonia. At nung panahon na pinapanalangin niya, ano na yun eh, kumbaga Persia na. Okay. So, ano ang description ng bayan ng Diyos? Dalawa. Love Him and keep His commandments. Sa Apokalipsis 14:12, may pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa Kanyang utos. Title lang po yun. Hindi yun description natin. Hindi yun ang ginagawa natin. Title. Anong patunay? Ano susunod? Ano ba susunod? Pag tinuloy natin, okay, to those who love Him, keep His commandments, we have, sabi doon ha, ito sabi ni Daniel ha, we have, anong kasunod? Sinned. Nagkasala kami and done wrong. We have been wicked and rebelled and have turned away from your commandments and laws. Tingnan ninyo, ang description sa kanila, pang-title nila, nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa utos niya. Pero anong ginagawa nila? Lumalabag sa utos. Ganyan po talaga. Yun ang ibig sabihin ng 14:12. Huwag niyong kakalimutan ha. Ang 14:12 po ng Apokalipsis ay ating title. Hindi yan ating behavior. Pangalan. Yan ang pangalan natin po. Pangalan natin, sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus, pero sa buhay natin, nagkakasala tayo. Okay po? Inasabi ni Daniel. Kaya anong kinakailangan? What's the way to salvation?
Anong paraan? Ha? Magsisi. Okay? Baka isipin ninyo, Adventist ako, hindi ko na kailangan magsisi. At saka sabi po sa Apokalipsis 3:19, sa iglesia ng Laodicea, sabi ng tunay na saksi, those whom I love, I rebuke and discipline. So, be earnest and repent. Anong mensahe ni Jesus sa atin? Tayo yung Laodicea, di ba? Sino dito yung Laodicea? Pakitaas nga yung kamay. Ba? Ayaw niya yata. Ako lang mag-isang Laodicea dito. Yung Laodicea po, pinakahuling iglesia. Tayo po yun. At anong message ni Jesus para sa atin? Parang ayaw ninyo. Anong message ni Jesus para sa atin? Repent. Magsisi tayo po. Tandaan natin na dahil yun ang paraan para tayo maliligtas. Okay? Sasabik na yung mga bata. Pangalawang kwento. Okay mga bata, tapos na ako sa matatanda. Kayo naman. Merong hari. Okay, yung hari, meron siyang tanim. Ano yung tanim niya? Ubat. Ubas. Okay? Tapos, yung ubasan niya, pinaupahan niya sa mga tao. O, aalis ako, kayo magbantay ng ubas ko. Kapag umani kayo, magpapadala ako ng tao, bigay niyo sa kanya yung kalahati ng inanin ninyo. Naintindihan ninyo? Halimbawa, umani sila ng 10. Ilan ang ibibigay ng mga tao dun sa pinadala ng hari? 5. Ang gagaling ng mga bata. Okay. Ngayon, nag-anihan na. Pinapunta na ng hari yung katulong niya. Pumunta ka doon, kunin mo yung bayad ng mga pinagtrabaho ko sa ubasan ko. Anong ginawa ng mga nagtatrabaho sa ubasan? Ha? Pinalo sa ulo, pinalo sa likod. Yung iba, pinatay nila. Nagalit ngayon yung hari. Anong ginawa ng hari? Ha? Alam niyo kung anong ginawa ng hari? Mamaya pa. Mamaya pa. Meron pa siyang isang ginawa. Ang sabi ng hari, ipapadala ko yung anak ko. Siguradong igagalang nila yung anak ko. Pinadala niya anak niya. Mga magulang, gagawin niyo ba yun? Papadala niyo yung anak niyo? Ako hindi ko gagawin yun. Anyway, Diyos ito kasi. Tungkol kasi sa Diyos to eh. So, pinadala ng hari yung kanyang kaisa-isang anak. Ano ginawa ng mga katulong? Ng mga nagtatrabaho sa ubasan? Dumating yung anak. Anong ginawa nila? Alam nyo? Ha? Hindi nyo alam? Pinalo nila. Tapos, pinatay nila. Sabi kasi nila, eto na yung anak. Pag napatay natin to, atin na yung ubasan. Gusto nilang kunin yung ubasan, kaya pinatay nila yung anak. Anong ginawa ng hari? Ayan na. Pinadala niya yung mga sundalo at pinagpapatay silang lahat. Anong lesson po nito? Ha? Anong lesson po nito? Sino yung pinatay ng mga Pariseyo o gusto nilang patayin? Sinasabi ni Jesus sa mga Pariseyo, ako yung anak. Hindi nila naintindihan yun. Hindi nila naintindihan na si Jesus yung anak ng Diyos. Pero sabi niya, ako ang anak ng Diyos, ako ang Mesaya at gusto niyo akong patayin. Kaya sinasabi niya yon sa mga Pariseyo. Pinagbibintangan niya sila na gusto niyo akong patayin. Na totoo naman. Di ba? Nagbabalak naman talaga sila na ipapatay si Jesus. Ngayon, sa ating pong kalagayan, pinapapatay ba natin si Jesus? Ano po bang dapat ginagawa natin kay Jesus? Sabi po sa Bible, we must lift Him up. John 12:32, itaas natin si Jesus. Pero sa kasaysayan po natin, hindi ganun palagi ang ginagawa natin eh. Yung picture po na yan, nakikita nyo ba? Okay? Ito po, ito ay ginawa ni Kellogg. Si Kellogg po, half-brother ni Dr. John Harvey Kellogg. Si Dr. John Harvey Kellogg, siya yung pinakamagaling na doktor na sabadista noong panahon ni Ellen White. Siya nagtayo ng Battle Creek Sanitarium, pinakamagandang hospital sa buong mundo, ha? Noong panahon nila, siya yung pinakamagaling na doktor. Meron siyang half-brother. At yung half-brother niya, sabadista rin. At nagpagawa siya itong half-brother niya ng drawing. At yung drawing niya, ito yung the way of life. Ito daw yung daan ng buhay, daan patungo sa kaligtasan. At yung daan daw patungo sa kaligtasan, ano yung nasa gitna? Ano yung nakikita ninyo? Ha? Nandiyan si Jesus. Ito, ano to? Puno. Ano yung nakabitin sa puno? Medyo hindi makita, no? Pero the law tree po yan. 10 commandments po yung nakabitin dyan.
Okay, so naniniwala si Kellogg at karamihan ng mga Sabadista noon na yung daan ng buhay, kinakailangan dalawa. Manampalataya ka kay Jesus, sumunod ka sa utos. Si James White, akala niya ganun din. Kaya pina-imprenta niya na marami yan. At inilagay niya sa libro. Inilagay niya sa libro yan. Tapos sabi, ipapangaral ito sa lahat ng mga churches. Ganun ang akala nila. Na ang daan patungo sa buhay ay manampalataya kay Jesus at sumunod sa utos. Ano nangyari? Later on, si James White, nagsisi siya. Mali yata, sabi niya. Kaya pinabago niya yung drawing. Ito yung pangalawang drawing na ginawa ni James White. Ano pong nakikita ninyo? Nandiyan si Jesus. Saan napunta yung puno? Wala na ba yung kautusan? Ha? Nandiyan pa rin, mga bata. Kaya lang, medyo siya, kinakailangan hanapin natin. Sino po nakakakita ng kautusan dito? Hindi na po siya talaga literal na kautusan, simbolo na lang. Sino po sa inyo nakakita ng simbolo ng kautusan sa drawing? Nagbago ng isip si James White, sabi niya, dapat si Kristo ang sentro ng pananampalataya natin, pero hindi nawawala yung kautusan. Nasaan po yung kautusan dyan? Tuturo ko na, ha? Yun. Yes, bundok Sinai yun eh. Nandun yung kautusan. So sa pananampalataya po natin, nakasentro kay Kristo, si Kristo ang una, pero hindi nawawala yung kautusan. Kaya lang, yung tamang lugar ng kautusan nasa background. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ano ba ang relihiyon ninyo? Sabadista? Anong pananampalataya ninyo? Dapat, ang magandang sagot, nananampalataya kami kay Jesus. Okay? Naniniwala kami, niligtas kami sa pagitan ng biyaya ni Jesus, kamatayan niya sa cross. Yun ang magandang sagot. Yung pagsagot na, nangingiling kami na Sabat, hindi masyadong magandang sagot yun. Kasi inuuna natin yung kautusan. Dapat nasa likod. Yung kautusan, nasa unahan sino? Si Jesus. Nasa sentro si Jesus. So kapag may nagtanong sa inyo, Brad, anong pananampalataya ninyo? Naniniwala kami, yung kamatayan ni Jesus sa cross, yun ang nagligtas sa amin. Okay po, dapat ganyan. At ang ginawa po dito, ang problema, hindi na ikalat ni James White. Bakit? Namatay na siya. Ipapangalat din niya sana yung pagbabago na yan. Sabi, hindi na ganito, hindi na kautusan at Jesus. Eto na, si Kristo. Yung kautusan nasa likod. Kaya lang namatay siya. Ngayon ang ginawa, yung mga anak niya, ni-reserve. At ngayon po, yung picture na yan, ginawa ng modern. Parehas pa rin. Pero kung pupunta kayo sa General Conference sa US, makikita nyo sa may hagdanan, parehas lang, di ba? Nakasentro kay Jesus at yung Ten Commandments nandoon sa likod. Doon sa bundok ng Sinai. Nakikita nyo po? Okay? So, ganyan po yung pananampalataya natin hanggang sa ngayon. Christ-centered. Yung law, nandyan, hindi nawawala, pero nasa background lang. Hindi una. Huwag niyong uunahin yung kautusan. Okay? Ito po ang sabi ni Ellen White sa Great Controversy. It is only as the law of God is restored to its rightful position that there can be a revival of primitive faith and godliness among His professed people. Kailan daw po magkakaroon ng revival sa atin? Kapag yung kautusan inilagay sa tamang posisyon. Ano yung tamang posisyon ng kautusan? Sa harap, sa likod? Sa likod. Ang gagaling ng mga bata talaga. Sino yung nasa unahan? Si Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Yun po yung Christ-centered faith. Okay. So, ang truth number 2, salvation is centered on Jesus Christ. Ang kaligtasan nakasentro kay Jesus Christ. Ano yung truth number 1? Salvation is about repentance. Tungkol sa pagsisisi, hindi tungkol sa pagsunod. Truth number 2, salvation is centered on Jesus. At ito yung tinuturo ni Jesus sana sa mga Pariseyo. Sana matutunan natin ngayon, na ang kaligtasan po nakasentro kay Jesus. Sabi sa John 12:32, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Pag itinaas daw natin si Jesus, lahat ng tao lalapit sa Kanya. May nagsabi, noon sabi,
Ay, yung mga ibang relihiyon, tinataas na nila si Jesus, tinuturo na nila yung salvation sa cross eh. Ibahin naman natin. Kautusan naman. Ay, nagiging mali po. Nagiging mali po. Ano. Dapat, sabi ni Ellen White, dapat hindi tayo magpapatalo sa mga protestante sa pagtaas kay Jesus. Tama. Dahil meron po tayong mga teaching sa Bible na hindi nila teaching na nagtataas kay Jesus kagaya ng sanctuary. Sino bang itinuturo ng sanctuary? Si Jesus. Kaya dapat tayo ang number 1 na nagtataas kay Jesus, hindi yung mga protestante. Ano po? Kapag may nakakapakinig ako ng mga born again, puro Jesus, Jesus sila eh. Dapat hindi tayo magpapatalo sa kanila. Jesus, Jesus din tayo. Okay po? Okay, pangatlong kwento. Ready na mga bata? May hari. Tapos meron siyang anak. Ikakasal yung anak niya. Sino sa inyo may asawa na? Wala pa. Sino sa inyo ikakasal? Wala pa. Okay. So sabi nung hari, ikakasal yung anak ko, nagpadala siya ng mga imbitasyon. Tapos, dumating na yung panahon, pinakatay niya na yung mga baka. Tapos, sabi niya sa katulong niya, tawagin niyo na yung mga binigyan ko imbitasyon, oras na. Sabi ng mga binigyan ng imbitasyon, busy, sorry. May trabaho ako eh. Nanonood pa ako ng Netflix eh. Pasensya na. So, hindi sila pumunta. Ano sabi nung hari? Ha? Ano sabi nung hari? Ha? Ano sabi nung hari? Pinarusahan niya. Dapat sagutin. Pinarusahan niya, pinapatay niya yung mga hindi pumunta. Tapos ngayon problema, sino pong bisita natin? Sabi ng mga katulong niya. Pumunta kayo sa mga kalsada, lahat ng makita nyo, papasukin nyo, imbitahan nyo. Mga pulube, oo, sige. Mga standby, oo, sige. Mga lasenggo, oo, sige, papuntahin nyo. Tapos napuno ngayon, yung handaan. Tapos binigyan ng hari ng damit, kulay puti. Kasi iba-iba yung mga suot nyo. Binigyan niya lahat ng damit na kulay puti. Para uniforme sila. Ang problema, merong isa. Ayan sabi niya, ba't binibigyan mo ako ng damit? Bakit ba yung suot ko? Ang ganda-ganda ng suot ko eh. Ano to? Ano tawag dito? Ano ba yan ngayon? H&M. H&M. Lakos. Okay. Pang matanda yun, sorry. H&M. H&M to eh. Ayoko nga niyang puti. Anong ginawa ng hari sa kanya? Nagalit siya. Hindi lang po siya pinalabas. Hinuli at pinatay siya. Anong ibig sabihin po nun? Sino yung ayaw magsuot ng puti? Yung mga Pariseo. Kasi sinasabi ni Jesus, ang daan ng kaligtasan ay sa pagitan ng pananampalataya lamang. Kapag nagpipilit ka na ayaw mong hubarin yung damit mo, yung sarili mong kabutihan, hindi ka maliligtas. Yun ang aral po doon, Okay? What is that truth there? Okay, tapos na yan eh. Many are called, but few are chosen. Lahat tinawagan ng Diyos para maligtas. Yung mga Pariseo, tinawagan niya yan para maligtas. Yung mga lasenggo na sa kalsada, lahat yan tinawagan ng Diyos para maligtas. Pero iilan lang ang susunod sa Kanya. Sino lang maliligtas? Yung mga naniniwala sa righteousness by faith. Yung mga naniniwala na tayo naligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa magitan ng kabutihan natin. Kaunti lang po yun sa buong mundo. Kasi lahat ng relihiyon sa buong mundo, turo nila, kinakailangan gawin mo to para maligtas. Lahat ng relihiyon sa buong mundo, isa lang relihiyon nagtuturo na wala kang kinakailangan gawin para maligtas. Ano yun? Kristyanismo. Sa Kristyanismo po, ang turo ng Kristyanismo, wala tayong kinakailangan gawin para maligtas kasi ginawa na lahat ni Jesus eh. Namatay siya sa cross, nabuhay siya magulit, umakyat siya sa langit, babalik siya. Lahat ginawa niya na. Anong kinakailangan natin gawin? Manampalataya lang. Magtiwala lang sa ginawa niya. Hindi natin kinakailangan magpakabait. Okay? Sasabihin ko to pero huwag kayo magkakamali. Hindi natin kinakailangan sumunod sa utos para maligtas. Ha? Hindi ko sinasabing hindi na sumunod sa utos. Kailangan sumunod sa utos, pero hindi para maligtas. Okay po? Kasi ang paraan ng kaligtasan ay binigay si Jesus sa cross para mapatawad yung mga kasalanan natin. Okay?
At sabi po dito, mahalagang talata ito, kung may Bible kayo, guhitan po ninyo, Roma 3:21. But now, kung yung Bible ninyo, cellphone, okay, pwede ba markahan yun? But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Yung righteousness po, yun yung righteousness by faith, kaligtasan sa magitan ng biyaya. At ano daw yun? Ano ibig sabihin ng apart from the law? Hiwalay sa kautusan. Yung kaligtasan po ay hindi nakadugtong sa kautusan. Ilang percent ang contribution ng pagsunod natin sa kautusan, sa kaligtasan natin? Ulitin ko nga. Ilang percent ang nako-contribute ng pagsunod natin sa utos sa kaligtasan natin? Ha? Pagsunod sa utos? 99% sa kaligtasan mo? Yes, may narinig ako. 0. Tama po. 0% ang naidadagdag ng pagsunod natin sa utos sa ating kaligtasan. Maski tayo yung pinakamabait sa church, maski tayo yung palaging nagsasabat, hindi makakadagdag sa kaligtasan natin yon. Kasi 0% ang naidadagdag ng ating pagsunod sa sa kaligtasan, salvation natin. Ang salvation po natin ginawa lahat ni Jesus. Okay, yun po yung salvation by grace, yun yung righteousness by faith. Sino sumunod sa utos? Si Brother Joel? Hindi po. Si Jesus ang sumunod sa utos perfectly. Nasa Pilipos 2 yun. At yung pagsunod niya sa utos, sumantong sa kamatayan niya sa cross. Ngayon, yung pagsunod niya sa utos, yun ang righteousness. Yun ang katwiran. Yung righteousness niya, yung pagsunod niya sa utos, ibinibigay niya sa atin. By faith, tinatanggap natin yon para anong tingin ng Diyos sa atin? Masunurin o labagista? Masunurin na tayo. Kasi tinanggap na natin yung righteousness ni Jesus. Okay po? Ano sabi sa Efesos 2:8-9? For it is by grace you have been saved through faith, and not from yourself. It is the gift of God, not by works. Kung minsan nakakalimutan ng ibang tao, yung not by works, yun ang pinakamahalaga dito eh. Ang kaligtasan po natin, regalo ng Diyos, hindi sa magitan ng gawa natin. Huwag natin kakalimutan. Ano ibig sabihin ng not by works? Hindi na tayo susunod sa utos? Kailangan pa rin sumunod, pero huwag nating iisipin na makapagliligtas yun. Sa katunayan, ano dapat ang pagtingin natin sa pagsunod natin sa utos? Ito sabi ni Pablo, baka magulat kayo, ha? Huwag kayong magugulat, huwag niyo sasabihin maliit. Tingnan natin. Ito ang attitude ni Pablo sa pagsunod niya. Sa Pilipos 3:6-8-9, si Pablo nagsasalita. Ano sabi ni Pablo? As for righteousness based on the law, faultless. Noong Pariseo siya. Kasi si Pablo Pariseo eh. Sumusunod siya sa utos. At faultless, perfect yung pagsunod niya sa utos. But, ngayon na Kristiyano na siya, ano ng attitude niya? I consider them, garbage. Anong tingin niya sa pagsunod niya sa utos? Garbage, basura, yes. Ganun po kasi ang tingin ng Diyos sa pagsunod natin eh. Basura sa Diyos yun. Yung pagsunod natin. Kahit tayo yung pinakamabait na sabadista, kahit tayo yung pinaka-perfect sumunod sa kautusan, at pagtingin ng Diyos dyan, basura yan. Kaya ano dapat ang tingin natin sa pagsunod natin? Ganun din. Basura din. At anong mangyayari? Para tayo magkaroon ng, basahin ko ha, I consider them garbage that I may gain Christ. Para si Kristo, makuha natin. Kasi, kung ang tingin natin sa pagsunod natin sa utos, ang galing ko naman. Nagbibigay ako ng tithe. Ano yan? Walang paltos. Palagi ako nagbibigay ng tithe. Perfect yan. Talagang 10% yan. Eksakto. Pag nagsasabat ako hanggang huling segundo, nagsasabat ako. Kapag ganun ang tingin natin sa pagsunod natin sa utos, makukuha ba natin si Kristo? Hindi. Dahil saan tayo nakatingin? Sa pagsunod natin. Dapat po, kanino tayo nakatingin? Kay Kristo. Si Kristo ang nagbibigay sa akin ng pera para makapagbayad ako ng tithe. Sa katunayan, yung pagbabayad ng tithe, pangako niya sa akin. Ganun ang tingin ko sa utos eh, pangako. Sabi niya sa akin, Joel, gagawin kitang tagabayad ng tithe. Bibigyan kita ng pera, bibigyan kita ng trabaho, para makabayad ka ng tithe. Joel, gagawin kitang Sabbath keeper. Okay? Yung trabaho ibibigay ko sa iyo, walang Sabbath. Pangako niya sa akin yun. At
Pangako niya sa lahat yun. Kaya yung mga dito nagtatrabaho na may Sabat, tanggapin niyo yung pangako ni Jesus. Alam po ninyo, ito testimony, nagtrabaho din po ako sa call center. Nung natanggap ako sa call center, ang sabi ko sa manager ko, magtatrabaho lang po ako dito pagka binigay niyo sa aking off, Biyernes ng gabi. Pag hindi niyo sa akin binigay yung off na Biyernes ng gabi, hindi na magtatrabaho dito. Kasi, nagwo-worship ako kay Jesus. Pagka Biyernes ng gabi hanggang paglubog ng araw, Sabado. Tinanggap ako. Yung iba, takot eh. Huwag kayong matatakot. Dahil ginapi na ni Jesus lahat ng mga call center na yan. Ginapi na yan ni Jesus. Tanggapin nyo lang yung pangako niya, yung victory ng pangako niya. Amen? Amen. Tanggapin lang po natin. Ang tawag sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, untouchable. Anong ibig sabihin na untouchable? Kasi hindi matanggal yung day off mo eh. Yung ibang nagtatrabaho sa call center, palipat-lipat yung day off. Minsan panggabi, minsan pang... Ako hindi na kaya tawag na sa akin untouchable. Pero hindi ko po pinagmamalaki yun dahil ibinigay yun ni Jesus sa akin para matupad ko yung pangako niya sa akin na may pangiling ko yung Sabat. Amen? So, salvation is by grace, not of good works. Ito po ang mensahe ni Ellen White na pinakamahalaga sa lahat. Ang dami-daming quotation ni Ellen White. Nakikita ko palagi sa Facebook, ang daming quotation ni Ellen White. Pero ito ang pinakamahalaga sa lahat ng quotation ni Ellen White. Okay? Okay. Sige. Baka pag binasa ko, baka maniwala na kayo ha. Ito po galing sa Testimonies to Ministers, page 91. Sabi niya, the Lord in His great mercy sent a most precious message to His people through Elders Wagner and Jones. May mensahe daw na ibinigay ang Panginoon sa church sa pagitan ni Wagner at saka ni Jones noong 1888. Anong mensahe na yon? This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior. Ang mensahe na ito para maiharap si Jesus sa sanlibutan. Kasi ang problema ng church, hindi si Jesus yung hinaharap natin sa sanlibutan. Noon noong 1888, yung law. So dapat si Jesus ang hiharap sa sanlibutan. The sacrifice for the sins of the whole world. It presented justification through faith. Tungkol po yan kung paano tayo maliligtas. Ang justification kung paano tayo maliligtas sa magitan ng pananampalataya. In the surety, invited the people to receive the righteousness of Christ. So tungkol po ito sa righteousness by faith, which is made manifest in obedience to all the commandments of God. Nandyan yung kautusan. Paano daw po nakikita yung ating kaligtasan sa magitan ng biyaya pag sumusunod tayo sa utos? So, nandun po yan. So, nandun sa message na yung pagsunod sa kautusan. Many had lost sight of Jesus. At sinasabi ito yung sakit ng church. Ano yung sakit ng church noon? Marami ang hindi na nakatingin kay Jesus. Saan na sila nakatingin? Sa kautusan na sila nakatingin, sa pagsunod nila. So, sinasabi ng ano yung problema ng church. Problema pa rin ba ng church yan hanggang sa ngayon? Sana hindi na. Sana hindi na. Pero unfortunately, pag nakikinig ako sa mga sermon sa church natin, pag nakikinig ako nagsasalita ibang kapatid, yun ang nakikita ko, hindi sila nakatingin kay Jesus, kundi sa law. Okay? They needed to have their eyes directed to His divine person. Kinakailangan yung mata nila ma-direct kay Jesus. His merits and His changeless love for the human family. Ito po yung pinakamahalaga. This is the message that God commanded to be given to the world. Ano daw? Ano daw yung mensahe na dapat natin dali sa sanlibutan? Ano yung dapat natin ipangaral? Doctrine natin? Dapat po si Jesus yung ipangaral natin, ano? The third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice, loud cry. Kapag ipinangaral po natin si Jesus, pinangaral ng church na si Jesus, yun ang loud cry. Yun sabi dyan, loud voice. And attended with the outpouring of His Spirit in a large measure. Ano yun? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng outpouring of His Spirit in a large measure? May ibang term dyan. Ano yun? Latter rain. Pouring out of the Holy Spirit in the latter rain. So pag ipinangaral po natin yung righteousness by faith, yung Christ-centered message, yun po yung loud cry, yun yung latter rain.
Kaya sabi ko, ito pinakamahalagang quotation ni Ellen White. Huwag niyong kakalimutan, ha? Testimonies to Ministers, page 91. Ngayon, salvation for hypocrites. Sino yung mga hypocrites sa panahon natin ngayon? Meron ba? Meron ba mga pariseyo? Ito po sabi ni Ellen White, ha? Sabi ni Ellen White, great evil should be the result of the Pharisaism. So meron daw mga pariseyo which has to a large degree taken possession of those who occupy important positions in the work of God. May mga tao daw na may mahalagang posisyon sa gawain. Tapos mga pariseyo sila. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ellen White pong nagsabi niyan. Ano po? So, sinong pariseyo sa panahon natin ngayon? Huwag kayo titigil sa paligid ninyo, ha? May isa pa pong quotation. Ay, medyo mahirap basahin. A spirit of Pharisaism has been coming in upon the people of God. So, meron daw pumapasok na pagka-pariseyo sa bayan ng Diyos. Who claim to believe the truth for these last days, they are self-satisfied. Satisfied sila eh. Sabi, kami ang true church. Hindi kami nagkakamali ng doktrina. Yun, no? There is no more light for the people of God. Wala na kaming kinakailangan aralin. Alam na namin lahat. Sabi nila, but we are not safe when we take a position that will not accept anything else than that upon which we have settled as truth. Hindi raw tayo ligtas. Papaliwanag ko, ha. Kapag naniniwala tayo na yung doktrina natin hindi na madadagdagan at ito na talaga yung totoo, hindi daw tayo safe. Okay po? Anong kinakailangan natin gawin? Sabi dito, we should take the Bible. Kinakailangan pong buksan natin ang Biblia and investigate it closely for ourselves at basahin natin sa sarili natin. Mga kapatid, hindi po sapat na nakikinig lang kayo sa nagsisermon ng Biblia. Kinakailangan yung Biblia ninyo, kukunin ninyo at babasahin ninyo sa inyong sarili. Huwag lang kayo makikinig sa sermon ng iba at sabi, nag-aral na ako ng Bible. Hindi po kayo nag-aral ng Bible. Okay yun, mahalagang bahagi din yung pakikinig ng sermon. Pero dapat, tayo mismo, nagbubukas tayo ng Biblia natin at nag-aaral tayo. Naintindihan niyo yung mga bata? Sino sa inyo may mga Bible? Ayan, praise the Lord. Maski maliit, may Bible, praise the Lord. Basahin ninyo, ha? Yung mga Bible, may mga picture eh. May mga pambata. Pero sana po tayo matatanda. Nagbabasa din ng Bible. Ako hindi ako nahihiya sa Bible ko. Yung Bible ko kasi, may sira-sira. Hindi ko kinahihiya yan. Ibig sabihin po niyan, napapasa. Ang nakakahiyang Bible, minsan, nung nagba-Bible study ako sa probinsya, ay, magba-Bible study po kami, ay, meron kaming Bible. Tapos kinuha yung Bible nila sa eskaparate. Tapos, hinipan. Puro alikabok. Yun daw yung Bible nila. Mga kapatid, ang lugar ng Biblia hindi sa eskaparate. Ang lugar ng Biblia sa mga kamay natin tuwing umaga. Pinabasa natin at pinagpipray natin yung nababasa natin doon. Yun ang sabi ni Ellen White eh. Take the Bible, sabi ni Ellen White. Magpatuloy kayong mag-aral. Huwag kayong masatisfied na eto na yung 28 fundamental beliefs namin, hindi yung madadagdag. Pwede pa pong madagdagan yan. Dati nga, 27 lang yan eh. Nung una tayo magkasama, di ba? 27 pa lang dati yun, Brother Ben. Ngayon, 28 na. Baka habang nag-aaral pa tayo ng Bible, madadagdagan pa yan. Because truth is progressive. Nagpapatuloy po. Hindi tayo humihinto sa pag-aaral ng Bible. Okay. So, tatlong mahalagang katotohanan? Salvation is about repentance, not obedience. Salvation is centered on Christ. And salvation is about righteousness by faith.